So, hi everyone, good afternoon, shout out to all. So, today is Saturday, a weekend to the Philippines. And sa question ko, na pinost ko sa aking Facebook, like, how to handle customer complaints or how to handle complaints. Tapos tinag ko yung mga kakilala kong previously na store managers, friends, and flatmates, co-workers na mga customer na nag-work sa customer service, handling customer complaints, kagaya ng store manager, 'di ba? Or somehow may nakakabasa diyan ng mga kakilala ko, mga supervisors, mga naging in charge, then you can comment, 'di ba? And magkaroon tayo ng conversation and connection. And ayun nga, so nakalagay ko na how we are handling customer complaints. Tapos tinag ko yung mga managers. And may nag-response. Thank you sa pag-response mo. Hazel. Diba? So, si Hazel before, she was working sa naging company ko na naging company niya sa chocolates. Sa chocolates. And then, nag-message siya doon. Sabi niya, may pa-quiz daw ako. Hello, Hazel. Hazel Venus. Of course. Diba? Kailan pa ba natin mag-quiz? Promoted na. Nagka-papel na yung store manager. Kailangan ba ng quiz noon? Review na lang. Review para ma-share din natin sa iba. 'Di ba? Yung alam natin, 'di ba? Ma-share din natin sa iba yung mga point of view natin on how to handling customer complaints. Kagaya ko nga, ang pinaka-worst na na-experience ko when it comes into the customer service is yung nasa may pintuan pa lang si customer. Papasok pa lang dun sa shop, 'di ba? Nagko-complain na siya, nagngangawa na siya doon. 'Di ba? Na I will sue the company, blah blah blah, ganon. Nakala mo naman ano ba nangyari, 'di ba? Hello, tell me first what had happened. So ayan nga si customer papasok, nagngangawa sa may pinto, 'di ba? Paano mo nasusolusyonan yun? Nagkangangawa na. Okay, so in that part na nagngangawa na si customer at nagbabanta na siya na magsusu or magkakaso sa company, what's the best thing that you can do as a store manager? Diba? Is to handle yung situation. Hindi yung nagngangawa na si customer, papatulan mo pa rin. Diba? Or tatawag ka ng gwardiya, hello, nagngangawa ito customer. Yung customer na yun, nagngangawa kasi nga meron siyang complaint is either dun sa product or sa service, diba? So mostly naman, nagkakaroon ng customer complaint is just because sa product. So, eto nga, what's the best thing na gagawin natin kapag ganun yung situation is i-assure yung customer na, okay ma'am, please, we can talk nicely and what's your complaint will be properly addressed. Bigyan natin ng assurance, diba, na aasikasuhin kita. Kasi kaya nagkakaroon ng ganong attitude yung mga customers na malayo pa lang, kailangan nagagalit ka para aasikasuhin ka, 'di ba? Para bibigyan ka ng face, aasikasuhin yung complaint mo agad, is kailangan mong magkaroon ng eksena o magngangawa, which is true. When it comes into the customer service, totoo yun. Kasi yung maingay, uunahin mong asikasuhin para makaalis na. Totoo yun when it comes into the customer service. But it shouldn't be na maranasan na yun ng customer para i-assist mo siya. May mga customers na tahimik lang, gusto lang, magpaparefund ako kasi ganto. Merong customer na nasa pintuan pa nga lang, nagngangawa na, nagagalit na siya. Kasi nga, may mga ganon na nararanasan na sila when it comes to the other company na
na siguro kasi tahimik lang sila or pag mabait lang sila when it comes into conversation. Kaya naaano lang sila, parang naiitsapwera lang sila. Dapat it must be properly addressed yung kanilang mga complaints. So, it won't happen na ganyan. Kaya next time, yung mga customer na nagkakaroon sila ng complaints, kailangan nilang gumawa ng eksena or kunyari galit na galit sila para maasikaso sila agad. And when it comes into the business, kailangan asikasuhin mo agad yun na nag-i-eksena para makaalis na. Diba? Hindi na makatawag ng pansin dun sa mga customers na nasa loob pa ng store. Yan, when it comes to the business, ganyan. Kaya talagang customers are always right or customer is always right. Yan talaga yon. But kaya kailangan nga na bibigyan natin sila ng attention para yung experience nila is yung experience nila, masatisfied sila. And from being detractor or basher, magawa mo sila na promoter. Diba? Promoter o yung mag-keep on coming back to you kasi nakuha mo na yung loob nila. Nagkaroon na sila, naging loyal na sila sa'yo na kahit yayain mo na pumunta dun sa same brand sa ibang lugar, sasabihin nun, ay gusto ko dun sa gantong mall. Diba? Kasi mabait yung mga tao dun. Yun, ibibida ka na ni customer dyan. Dyan tayo nagkakaroon ng loyalty when it comes into the customer service. And as a result, money. Bakit money? Siyempre, makaka-target ka. Lalo na yung mga store na merong mga monthly target, or kung sa Middle East may Ramadan target, special target, yearly target, diba? So, para nakaka-achieve ng target, kailangan mong magkaroon ng magandang excellent customer service. That is for the company as well. Na si customer is mag-keep on coming back, not just one time, debentahan mo siya, tapos na yon. There must be a connection. Your aim is to build relationship. To build relationship, but hindi yung relationship na na intimate relationship. It's not like that. But if you are single and single naman yung customer, then that's good. But what I mean na building relationship is magkaroon ng loyalty yung customer doon sa brand, sa store, at sa mga staff doon, yung mga empleyado. Diba? Kasi that's the beginning na nagkakaroon tayo ng regular customer na tinatawag o regular customers and VIPs. Yan yun. Kaya nagkakaroon tayo ng mga customers profile just because yung ating mga VIPs na ina-update natin. Oh, eto, meron kaming new collection, meron kaming offer this time, meron kaming free blah 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 blah. Okay? So, yan, ganyan ang ginagawa kung paano nino-nourish yung isang customer na VIP o regular customer. So, Hazel, ano lang yon? It's review. Review, hindi naman ako magpapa-quiz kasi promoted na. So, all good. Diba? When it comes to pagiging flight attendant is yung safety ng passenger, which passenger ay mga customers pa rin, to deliver excellent customer service. Yan talaga when it comes into customer service, whether on the phone, as BPO, or virtual assistant, is talagang excellent customer service, delivering excellent customer service, diba? Hanggang sa work ng flight attendant, excellent customer service pa rin yan. Kahit ang tawag sa customer sa aeroplano ay passengers, ang tawag sa mga customer ng BPO, mga outsourcing,
ng mga companies ay clients, kahit yung mga tumatawag clients, customers, diba? So, yan, iba-iba lang yung tawag, but ang main point is to practice or to deliver excellent customer service. Yan yun. With the aim na yung customer ay keep on coming back. Okay, so that's it for today, guys. See you again.